Magandang hapon po. Nakatakdang silbihan ng otoridad ng subpoena si Senator Bato de la Rosa. Kaugnay po ito sa investigasyon sa papel niya sa umano'y extrajudicial killings. Matapos sabihin ng International Criminal Court na wala itong inilabas sa public warrant, sinabi ng abogado ng mga EJK victim na posible pa rin may secret warrant laban sa senador. Nakatutok si Maki Pulido. Nakaalerto ang buong pulisya, pati mga airline, paliparan at pantalan. Pero sabi ng DILG, hindi yan para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa, kundi para maisilbi sa kanya ang subpoena kaugnay sa investigasyon ng PNP-CIDG sa naging papel niya sa di umano'y extrajudicial killings bilang hepe ng Davao City Police at Director ng Police Regional Office 11. Nasa Davao Region ang senador, ayon kay Remulla. The CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes. I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP. Sabi ni Remulla, bahagi ito ng case build-up ng PNP laban sa mga sangkot sa EJK. Tiniyak din niyang magiging patas ang investigasyon at hindi lang daw si Bato ang taga-PNP na isusubpina. All officers involved must be held accountable. And just to be clear, he was the tip of the spear in the EJK drive, so we will start with him and investigate down further. Nung nakaraan, we have a Quadcom report with regards to EJK and other related incident. That would be the very basis. Git ni Remulla, walang kinalaman ang pagpapasubpina kay De La Rosa sa umugong na arrest warrant daw ng International Criminal Court. We are not a member of the ICC. We are not working with the ICC. This is a purely internal matter that we are doing. There is a 10,000-man task force that okay, let me just make it clear, okay? That was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none, okay? So we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him, but not a manhunt. Kahapon, sinabi na ng ICC na wala silang inilabas na public warrant laban sa senador. Paliwanag ni Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at abogado ng EJK victims. Ang ibig sabihin ng public warrant ay hindi isa sa publiko ang pag-issue nito. Kaya ayon sa kanya, hindi nangangahulugang walang arrest warrant laban kay De La Rosa. Wala mang sinasabing public warrant kay Bato, posible pong mayroong secret warrant. At maraming proseso na pinagdadaanan yan, kaya maaring may application ng warrant at maaring may aprobado ng warrant. Isa sa mga dahilan ng pag-issue ng secret warrant ay para hindi makatakas ang akusado. Kapag hindi pa muna i-share sa public yung warrant, una, para masigurado na mahuhuli yung tao. Kumbaga, walang advance notice doon sa subject ng warrant. Pangalawa, para hindi masyadong makagulo yung politika patungkol doon sa issuance ng warrant. Nauna nang sinabi sa GMA News ni retired Major General Romeo Prestoza, Executive Director ng Philippine Center on Transnational Crime, na nagsisilbing National Central Bureau ng Interpol sa Manila, wala pa silang natatanggap na red notice mula sa Interpol. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Patuloy po na sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng anunsyo ni DILG Secretary Remulla, pero wala pa siyang tugon. Pero sa pagtitipon po ng Rage Coalition sa Cebu kanina, may ipinarinig na voice recording ng senador. At dito, inihag niya ang pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Mula po Nobyembre, hindi na po dumadalo si De La Rosa sa mga sesyon sa Senado. Ay kay Remulla, nasa Davao Region ang senador ngayon. Pagsuporta kang VP Sara Duterte, Inday Sara, nga nagpadayon sa pagserbisyo sa atong nasod, bisan pa sa mga hagit o pagsulay na iyang giatubang. Dili kami musugot na gamiton ang politika sa pagpahilom sa mga leader na tinuod na nagserbisyo sa katawhan.
Sa ibang balita, 2 sunog ang tumama sa Parañaque sa nakalipas sa 24 oras. Sa sunog sa Barangay San Dionisio, nasawi ang isang lalaking natrap sa kanilang natupok na bahay. Nadamay rin ang mga kalapit na bahay na gawa sa light materials at nakatutok si EJ Gomez. Palubog ang araw ng magliyab ang mga bahay sa Barangay San Dionisio sa Parañaque City kahapon. Agad itinaas sa ikalawang alarma ang sunog. Kanya-kanyang paglikas ang mga residente. Dito sa kanya ka na namin sunog! Wala kami na salang namin! Nakita ko na lang po yung usok. Bigla na pong lumaki na yung apoy. Hindi na po ako nakapasok. Umabas po ako ng bahay, tapos kinuha ko po yung mga konting gamit ko, nagugati. Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi sa sunog na ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, natagpuan sa bahay kung saan nagsimula ang sunog. Kita natin yung kanyang body na naka-right side position, lateral right side position, yun sa second floor. Yan recognition na, yung balat niya wala na. Nang pumunta po sa bahay, nasusunog na po. Hinanap po siya noon. Pumunta po sa bahay ng lola ko sa Las Piñas. Kala ko po nandun po siya. May nalaman po kami na may naiwan po sa bahay na isang lalaki. Tapos, kuya po pala yun. Ayon sa BFP, naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Walang hydrant na malapit sa area, so kinakailangan pa ng ating mga responding unit pumunta sa may isang condominium. At yung isa naman na hydrant natin ay malapit naman doon sa school. 3 bahay ang natupok damay sa sunog ang mga katabing bahay na gawa sa light materials. Tuluyang naapula ang apoy pasado alas 8:30 ng gabi. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Aabot sa halos 300,000 piso ang halaga ng pinsala. EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Ngayong hapon natupok ang halos 30 bahay sa Barangay San Antonio sa Parañaque. Nakatutok si Jamie Santos. Lumaki na! Nabulabog ang sanay araw ng pahinga ng mga taga Valley 1 sa Barangay San Antonio, Parañaque City nang lamunin ng nagngangalit na apoy ang ilang bahay. Natutulog po ako kanina. Tapos po? Ginising lang ako ng pinsan ko na bantay dyan sa baba. Tapos yun, mabilis yung pangyayari. Yung mga aso, yun yung inuna kong nilabas. Ang ginawa ng anak ko, mama labas na labas, wala ho na isalba. Wala ho na isalabas na inilabas ako noon. Grabe. Umakyat sa ikatlong alarma ang sunog. Mabilis na lumaki ang apoy dahil sa malakas na hangin at matinding init ng panahon. Karamihan pa sa mga bahay ay gawa sa light materials. Sa init ng panahon, ang bilis kumalat ng apoy, no? And then, sa water supply din, since nagkalat yung area, yung pagpasok ng daan, medyo masikip-sikip din ang area na ito. Nasa 30 bahay ang nasunog. Aabot sa 60 pamilya o mahigit 180 individual ang nasunugan. Isang lalaki ang binigyan ng atensyong medikal dahil nahirapang huminga. Tinatayang 150,000 pesos ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy na naapula bago mag-alas 2 ng hapon. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Sa evacuation center, nagdiwang ng Mother's Day ang ilang residente inilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Muli itong nakapagtala ng aktibidad matapos magkaroon ng panakanak ang pagsabog at magbuga ng lava. Mula sa Kamalig Albay, nakatutok live si Bea Pinla. Bea. Ivan, kinamusta natin ngayong araw yung mga pamilya na mahigit 4 na buwan nang nasa evacuation center dito sa Albay. Sila kasi yung nakatira dati sa 6-kilometer permanent danger zone at inilikas mula pa nung itaas sa alert level 3 ang Bulkang Mayon nung Enero. Saksi ang nakabibighani at minsay mapanganib na Mayon volcano sa Albay sa halos buong buhay na ng 78 anyos na si Coronasyon. Kahit delikado sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan, doon na niya binuhay at pinalaki ang 6 na anak na bumukod na at may sarili ng mga pamilya. Ngayon, ang mga anak na niya ang nag-aalala sa kanya. Hindi man kami pwede umalis doon kasi may mga tanim kami.
Ako, madam, sanay na po ako. Kung halimbawa, talaga pong delikado po kami, umaalis ako. Kuminsan, pinupunta na ako ng mga anak ko. Mama, alis na po. Mama, punta ka na doon sa bahay. Okay naman ako kahit na mama. Isa ka lang dito. Tuwing nag-aalboroto ang Mayon, labis ang pangamba ni Liza na 7 buwang buntis at may 2 pang maliit na anak. Sobrang nakaka-nervyos po talaga. Mahirap naman po. Lalo nang yung sa pinagkakakitaan po, mahirap. Pero nasa-survive naman po. Hindi sana buhay sa peligrosong paanan ng bulkan ang gusto niyang kagisnan at ipamana sa mga anak. Kasi mas maganda po kung medyo malayo po kami sa bulkan Mayon. Para panatag po ang loob namin. Walang taon na naman, mangangamba na naman, nandiyan na naman po yung pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Para sa akin po, natatakot po ako. Pero mahirap aniyang iwan ang bahay at buhay nila roon. Babalik naman po. Kapag okay naman po. Siyempre, nandoon po talaga yung permanenteng tirahan. Ilan lang sila sa halos 80 pamilya na dating nakatira sa loob ng danger zone at inilikas sa Bariw Elementary School nang itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon noong Enero. Ngayong linggo, ililipat sila sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center sa Barangay Bungabong. Bukod ma'am sa mas malawak yung facility, ina-anticipate din kasi natin yung opening ng school year. May directives din yung ating governor na talagang maghanap na po ng area ang local government unit para po sa permanent relocation site. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbalik sa danger zone dahil tuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng bulkan. Kahapon, nakapagtala ang PHIVOLCS ng mahina at panakanakang volcanic explosion sa Mayon. Sandali ring nagkaroon ng lava fountaining sa bunganga ng bulkan. May mga volcanic earthquake, rockfall at pyroclastic density current o uson. Sa 8 lugar sa Albay na nasa state of calamity dahil sa pag-aalboroto ng Mayon, may umiiral na 15-day price freeze sa household LPG na hindi lalagpas sa 11 kilograms at kerosene products. Epektibo yan hanggang May 20. Ivan, pasado alas 5 ngayong hapon, nakapagtala na naman ng mahina at panakanakang volcanic explosion sa Mayon. Yan ang latest mula rito sa Kamalig, Albay. Balik sa iyo, Ivan. Ingat kayo at maraming salamat. Bea Pinla. Tuloy nang bumigay ang bahay na yan sa gitna ng sunog sa Barangay 23C sa Davao City. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog. Nasa 150 tirahan ang natupok. Tinatayang 200 pamilya ang apektado, kabilang na ang mga nasa Badjao community. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng apoy. Matapos sabihin kahapon na may milyong-milyong pisong insentibo raw ang kapalit ng pagboto ng yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, naglabas ng video ngayon si Senator Amy Marcos. Inaakusahan niya ang ombudsman na tinatakot daw nakakasuhan ng mga kongresistang boboto ng no. Nakatutok si Jonathan Andal. Bukas na ang debate at posibleng botohan sa Kamara kung mai-impeach o hindi si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang defense team magmomonitor sa mangyayari sa plenaryo. Ang Partido Demokratikong Pilipino o PDP laban na suportado ang pagtakbo ng bise sa 2028 presidential elections kahit hindi nila kapartido, nagbabala sa mga kongresistang boboto ng yes sa impeachment. Iba-blacklist daw nila ang mga ito. Hindi papayagang tumawid sa kanilang partido. Walang maaasahang political refuge o pagkakanlong sa kanila. Kung kakailanganin, magpapatakbo o susuporta sila ng makakalabang kandidato sa distrito ng kongresistang boboto ng yes. Sabi ng PDP laban, hindi yan banta kundi political accountability. Ang kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte ang pangulo ngayon ng PDP laban. May 3 Duterte sa Kamara, sina Davao City Representatives Paulo Pulong Duterte, Omar Vincent Sangcola Duterte at PPP Party List Representative Harold Duterte. Sabi ni Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, malaya ang mga Duterte na sumali sa debate sa impeachment. There will be debate after the sponsorship speech, and I think everybody will be given the opportunity to participate in the debate. No, I'm quite sure about that, the interpellation. But with respect to the explanation of vote, siguro i-consider din ng rules
kung ilan ang House members who are interested to explain their vote. Sa Senadora Amy Marcos, naglabas ng video tungkol sa nakuha raw niyang impormasyon ng posible anyang kahinatnan ng mga hindi boboto para ma-impeach ang bise. May bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Hiningan namin ng pahayag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla pero wala pa siyang tugon. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tila nasasanay ang ilang matataas na opisyal na bumabase lang sa anyay haka-haka. Mas may kredibilidad aniya kung maghuhusga na may ebidensya. Sabi ni Castro, nakakahawa raw pala ang gawain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anyay paggawa ng intriga at pagtanim ng ebidensya. Huwag daw itong tularan. Payo naman ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy, sa mga Katoliko mambabatas, bumoto ayon sa konsensya, katotohanan, hustisya at sa ikabubuti ng nakararami. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nakapili na raw ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina Kitty Duterte at ang kanyang ina na si Hanilet Avancenia. Ayon po yan kay Attorney Nicholas Kaufman. Ang sabi ni Kaufman, pinayuhan siya ng mag-ina na magbitiw bilang legal counsel ni Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Base sa katiyakang nagkasundo na sila sa terms of engagement ng kapalit niyang abogado. Nauna nang sinabi ni Kaufman na nakakontrata lamang siya para sa pre-trial phase na epektibo sa loob ng 1 taon o hanggang sa pagtatapos ng confirmation of charges hearing, depende kung alin ang mauuna. At nitong Biyernes, humingi ng approval ang Registry of the Court kay Kaufman para sa acquaintance visit ng bagong abogado ni Duterte. Hindi raw niya ito tinutulan. Sabi ng tagapagsalita ng ICC, maglalabas ang korte ng desisyon sa hiling ni Kaufman na magbitiw bilang abogado ni Duterte sa takdang panahon. 4 ang patay sa nadisgrasyang jeep sa Socorro Oriental, Mindoro. Kabilang po sa mga namatay ang jeepney driver, ang asawa nito at isang menor de edad. 14 ang sugatan at nagpapagaling na sila sa ospital. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng kontrol sa preno ang driver habang binabagtas ang pababang bahagi ng kalsada. Dahil dito, bumangga siya sa puno. Napag-alamang magkakaanak ang mga biktima na papunta sana sa isang family outing. Sa gitna ng ugong ng umano'y Senate coup para pigilan umano ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, nagpahayag ng tiwala at suporta ang mga senador sa mayorya sa liderato ni Senate President Tito Soto. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi pa man umaakyat sa Senado ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, may mga umuugong ng hakbang para pigilan umano ito, pati ang umano'y pagpapalit ng liderato ng Senado. Sabi ni Senate President Tito Soto, narinig na niya ang ugong na ikukudeta umano siya. Ani Soto, magsisilbi siya hanggang suportado siya ng mga kapwa-senador. Susundin niya raw ang konstitusyon at ipinapasa Diyos ang anumang mangyayari. Kumbinsido naman ang ilan sa mayorya na walang basehan ang napapabalitang kudeta. Tingin ko, on stable ground naman si SP dahil pinapakita niya yung tamang leadership dito sa mga ganitong panahon. It's not a matter of choice or change in leadership. It's a responsibility of the Senate. Hindi mo pwedeng upuan yan ng matagal o hindi pwedeng hindi ipagpatuloy dahil nga nakasulat, very clear sa Constitution natin to try forthwith. Kung yung grupo na mag-i-initiate ng kudeta, halatang halata, how will they explain to the public na kaya nagko para hindi matuloy ang impeachment? Exactly. So that's the big question. I don't know kung saan sila kukuha ng lakas ng loob na gawin nila yon. And I think siguro mas maganda na we proceed to the trial. We will go para you have a day in court. Sa ngayon, may 15 miyembro ang mayorya na sumusuporta kay Soto, habang may 9 na miyembro ng minorya. 4 na senador ang kailangang bumaliktad para mapalitan si Soto. Dagdag ni Senador Win Gatchalian, malinaw na trabaho ng Senado mag-trial kung may ini-impeach na opisyal. Pero kung may senador na maghahain ng mosyon para harangin ng impeachment trial, ang importante dito, argumento at yung dahilan. Hindi naman pwedeng may motion tapos walang dahilan. No? Kasi nga,
very clear sa Constitution to forthwith and proceed to trial. Wala naman ng ibang leeway ang sinabi ang Constitution. Inaasahang bukas pagbobotohan ng Kamara ang impeachment ng bise. Sakaling maiakyat ito sa Senado sa Martes, iko-convene na kaagad ang Senate Impeachment Court sa Miyerkules. Nakipagpulong na rin si Soto sa mga senador para paghandaan ang posibleng impeachment trial. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong Mother's Day, mapapamama mo MAPE teacher ka sa kwento ng mag-ina sa Cebu na parehong MAPE teachers. Kilalanin sila sa Pampa-Good Vibes ni Mav Gonzalez. 1, 2, 3, let's go! Like mother, like daughter, sa husay sa paghataw. Pero hindi lang daw dancing skills ang namana ni Kathleen sa kanyang 64 years old na Mami Lucila. Pareho rin silang guro sa isang eskwelahan sa Argao, Cebu. Literal na mama mo, MAPE teacher. Kwento ni Kathleen, 43 years ng teacher ang kanyang nanay at paborito raw talaga niyang sumayaw. Ang sikreto nga raw nito sa aging gracefully, Zumba. Talaga namang you are the dancing queen, Nanay Lucila. At ang pagiging maliksi ni Nanay Lucila, tila namana ni Kathleen na 11 years na rin nagtuturo. Paborito raw niyang maglaro ng sports at sumayaw. Legit na hawak ng mag-ina ang beat at pagsasayaw ang kanilang pang-unwind pagkatapos ng mahabang araw ng pagtuturo. Pero di lang si Kathleen dahil maging ang isa sa mga kapatid niya, pati ang kanyang hipag, mga MAPE teacher din. Dagdag ni Kath, may mga kamag-anak din sila na naging estudyante ng kanyang ina. Ang impluwensya ni Nanay Lucila, pampamilya at pang-classroom pa. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Bawal sa batas ang pagkuha ng starfish pero ibang usapan kung ito'y para sa pagligtas din ng kalikasan. Sa Boracay may aktibong pangunguha ng mga starfish. 3 araw sumisid ang mga volunteer diver katuwang mga taga-DNR, Philippine Coast Guard, Maritime Police at Malay LGU. Anila peste ang mga starfish na kumakain at nakasisira sa mga coral. Ay sa isa sa mga volunteer diver, pahirapan ang mano-manong pagkuha sa mga starfish dahil mabilis silang dumami tuwing mainit ang panahon. 3 na ang kumpirmadong patay dahil sa hantavirus na kumalat sa isang cruise ship. Ang mahigit 30 Pilipinong tripulante sa barko sa ngayon, ligtas at naka-quarantine na. Nakatutok si JP Soriano. Sa ulat ng World Health Organization, 3 na ang naitalang namatay sa gitna ng outbreak ng hantavirus sa cruise ship na MV Hondius. Halos 150 ang lula ng cruise ship, kabilang ang 38 tripulanteng Pilipino. Hinala ng WHO, nahawaan na ng hantavirus ang nasawing mag-asawa bago pa sila sumakay ng barko. Isang British national din ang isinailalim sa intensive care sa South Africa. 3 iba pa na pawang mga taga-Europa ang iniligas ngayong araw dahil hinihinalang tinamaan ng hantavirus. 2 sa kanila ang malubha ang lagay. Gagamutin sila sa the Netherlands. Ayon naman sa Swiss government, isang lalaking nagbalik Switzerland matapos sumakay sa Hondius ang ginagamot sa Zurich dahil sa naturang sakit. Napag-alaman ng National Institute for Communicable Diseases ng South Africa na Andes strain ang nakuha ng ilang pasahero. Ang nag-iisang strain ng hantavirus na pwedeng mapasa ng tao sa tao o person-to-person transmission. Ayon sa WHO, kadalasan sa ihi o dumi ng daga nakukuha ang hantavirus. Pero may mga pambihirang pagkakataon daw na naipapasa ito ng tao sa tao. Ilan sa mga sintomas ito ay lagnat, pananakit ng ulo at katawan, pagsusuka at panghihina. Ang Department of Migrant Workers inaasikaso na ang pagpapauwi sa mga Pilipinong tripulante. Nakatutok din ang Department of Health. Pagkatapos dumating ng ating mga kababayan na doon sa Canary Islands, mag-aantay po tayo ng abiso mula sa World Health Organization kung ano po ang mga gagawin natin na susunod na hakbang. Ayon sa Department of Health, may kakayanan naman ng Health Department para itest ang mga individual na na-expose sa sakit na hantavirus, gaya ng 38 Pilipinong sakay at nagtatrabaho sa MV Hondius. Ayon sa WHO, mababa ang banta ng nasabing virus sa global public health. This disease is not COVID, and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly. Paglilinaw rin ng DOH, walang dapat ikabahala ang publiko.
Hindi ibig sabihin na gumagamit ng PCR ay magkakaroon tayo ng pandemya. Yan po ay isang sandata. Ready po ang ating mga laboratories at anuman po ang magiging susunod na hakbang, kukunin natin mula sa abiso ng World Health Organization. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Quick chikahan tayo mga kapuso. From festive performances to socially relevant acts. Yan ang ipinakita ng mga grupo sa Summerversary Special sa All Out Sundays. Panalo dyan ang grupo ni Derek Monasterio kasama si Jessica Villarubin. Bida naman ang mga tsuper sa team ni Miguel Tan Felix at Raver Cruz. Nagbahagi naman ng kani-kanilang Mother's Day messages ang mga celebrity. May sweet na mensahe para kay Solen Yusap ang kanyang asawang si Nico Bolsico. Para may pa-throwback picture naman si Mavi Legaspi to flex his mom Carmina Villaruel. Si Ashley Sarmiento may pa-bouquet of flowers naman para sa kanyang mami. Hindi rin nagpahuli si Anton Vinson na ipinakita ang sweet photo ng kanyang mami. Thank you, Nelson. Alam niyo mga kapuso, ika nga nila, di ba? Different strokes for different folks. At ganyan din po pagdating sa pagdidisiplina at pagpapalaki ng mga ina mula po sa iba't ibang henerasyon. Ngayong Mother's Day, mga kapuso, what you think? Paano ba ang parenting style ninyo? Alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Mata kasi ang gamitin sa paghahanap, hindi bibig. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Malamang narinig mo na ang mga linyahang yan sa mama mo. Pero sa paglipas ng panahon, paano nga ba mag-mothering ang isang mother sa iba't ibang henerasyon? Ang mga nakausap naming millennials o yung pinanganak from 1981 to 1996, laki raw sa palo. Pero ginagawa rin ba nila ito sa kanilang mga anak? Lumaki kami ng maayos dahil dun sa pagpalo ng magulang namin. Pero ngayon, syempre, iba na yung kinakalakihan ng mga anak namin ngayon. So, hindi na namin sila ina-apply. Hanger, belt, yan. Pinapapalo kapag matigas yung ulo namin. Hindi na talaga namin nasasaktan yung mga anak namin eh. Ang mga nakausap naming Gen Z mommies na pinanganak mula 1997 hanggang 2012, laki rin daw sa palo. Pero hanggat kaya, iniiwasan ito para disiplinahin ang mga anak. Ay, hindi mo siya pinapalo? Minsan po. Pinapalo ko, makulit po kasi siya. So, namamalo ka rin talaga? Opo, mahina lang naman po. Yung sa ngayon naman sa akin, medyo mahaba yung pasensya ko kasi naaawa ako kapag pinapalo ko ng agad-agad. Kailangan medyo punong-punong muna ako bago ako mamalo. Ang 73 years old na si Victoria na belong sa tinatawag na baby boomers o pinanganak mula 1946 hanggang 1964, bukod sa pagdidisiplina, mas pinagtutuunan niya ang pagtuturo ng magandang asal sa mga anak. Yung hindi sila kumukuha ng hindi sa kanila. Tapos yung hindi masyadong chismis ba ng ibang tao. Tinanong namin ang netizens, what you think ang pagkakaiba ng parenting styles ng iba't ibang henerasyon? Para sa isang netizen, long-lasting ang epekto sa pagkatao ng pagpapalaki ng isang baby boomer at Gen X. Simple, basic, and straightforward daw ang kanilang pagdidisiplina. Kaya mga pinalaki raw ng baby boomer at Gen X, matatag sa mga hamon sa buhay. Pero para sa isa namang netizen, punishment and physical violence out. Training and retraining in. Must pa rin ang disiplina at integridad. Ayon sa child clinical psychologist na si Dr. Ana Tuazon, posible raw talagang maging iba-iba ang paraan ng pagpapalaki ng mga magulang kada henerasyon. Siyempre, iba na yung kaalaman natin ngayon, di ba? Mas marami na tayong alam about paano nagde-develop, nag-grow ang mga bata. Kasi nung unang panahon, siguro, ang concern lang natin is, tama ba yung asal ng ating mga anak? Pagdating sa pagdidisiplina, hindi nila inirerekomenda ang pamamalo. Ang mainam daw ay alamin kung ano ang dahilan ng kanilang behavior at bakit nila ito ginagawa. Ano ba yung need ng bata? And that is why, itong mga behaviors na disruptive, malikot, pasaway, kuno, this is their way of telling us what they need. Pero syempre mga bata sila, so it's not the most effective way to communicate to us. Von Aquino, nakatutok, 24 oras.
Ikaw, Mama Pia, what you think? ano Alam bang mo, parenting style mo? Siguro, I guess parang yung kung anong parenting style ng mama ko. Pero yung mga kasabihan na yun, narinig ko yun ng bata ko at ginagamit ko ngayon sa anak ko. Malaman. Kaya nasasalin lang siya, no? Oo. Across generations. Yan ang pare-pareho lang ang sinasabi ng mga nanay. Pero sa kaduluduluhan, of course, they mean well. It's out of love and concern. Oo. Yeah. Tsaka sinasabi ko rin sa anak ko, balang araw maiintindihan mo. Sasabihin mo rin yung linya na yan. Oo. Pag naghanap ka ng gamit, gamitin mo yung mata mo. Favorite ko yun nung bata ko. Mga kapuso, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina, sa iyong asawa at ina. Happy Mother's Day. Sa lahat po ng ina, Happy Mother's Day. At yun po ang mga balita ngayong weekend. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Wala pong kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.